Hallelujah, hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bakang kinalululala ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa siyang iba sa mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Kinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihang ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo naalintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at sinabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ang hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Nang sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Minsan, natural sa atin ang makaramdam ng takot. Wala naman ho siguro dito na masasabi niyang hindi siya nakaramdam ng takot. Dahil normal na emosyon ng takot. Padalagay ka sa isang pangyayari na makakaramdam ka ng takot, talagang matatakot ka kung ikaw nasa bangkang yon at tila parang lulubog na yung bangka, matatakot ka talaga. Normal lang yung ganong pakiramdam eh. That doesn't make you less human. Tao ka eh. Nakakaramdam ka ng emosyon. Pero ang lagi din magandang tanong sa atin, sa kabila ng mga emosyon na nararamdaman natin, ano ang gagawin natin? Kung ang takot sa iyo ay magdadala sa iyo ng pagkawalan ng pag-asa, may problema na tayo. Kung ang takot sa iyo ay magdadala sa iyo na tila'y mas gusto mo na lang magkulong, ayaw mo na makipag-usap, gusto mo na lang magsarili, teka, parang hindi na ata tama yun. Magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo, oo, may takot. Oo, may kanya-kanya din tayong unos sa buhay. Pero wag din nating kalimutan that we can handle and regulate fear. At siguro ho, ito yung madalas natin nalilimutan. At madalas nakikita natin
Ang madalas sinasabi sa atin, your emotions are valid. But what do you do with your emotions? What can you do with what you are feeling? Hindi naman pwedeng paggalit ka, manununtok ka na lang eh. Sasabihin mo, may emotions are valid, galit ako eh. Sa ating ebanghelyo, normal lang inatakot sila. But what do you do with fear? Maganda rin bilang mga Kristiyano, na huwag din natin kalimutan na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga malalakas na hangin at alon ng buhay natin, minsan matatakot talaga tayo. Magiging anxious tayo sa mga pangyayari natin sa buhay, lalo na kung may pinagdadaanan ka. Normal lang ang takot. Pero bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, kaya din nating tignan ang takot na nariyan. Pero kaya nating harapin. Kaya nating harapin ang mga okasyon na tila'y nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nating harapin ang mga pagkakataon na kinakain tayo ng takot at pangamba o pag-aalinlangan. Bakit? Dahil alam natin na kasama natin si Jesus. At si Jesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa dahil sa ating takot at pangamba, na tila ang tingin mo sa kinabukasan mo ay tila'y madilim at walang kasiguruduhan, nariyan si Jesus na kasama mo. Huwag kang matakot. Relax ka lang. Sa panganahon na siguro'y mas napapansin natin yung mga alon ng buhay natin. Napapansin natin yung lakas ng hangin na humahampas sa atin. Relax ka lang. Kasama mo si Jesus. At si Jesus, at kung buo ang pananalig natin sa Kanya tayo nagtitiwala dahil siya ang pag-asa natin. At kung kaya nating kalmahin ang sarili natin, kaya nating kalmahin ang puso natin na pwedeng kainin ng takot, at kung makikita natin na nariyan naman pala si Jesus, ano bang ikakatakot ko? Ano bang ikapapangamba ko? Kasama ko naman si Jesus. Makakatuloy tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Minsan, pag nakakaramdaman tayo ng takot, mas gusto nating manatili. Manatili sa kinaroroonan natin, nanginginig, ayaw gumalaw. Pero kung si Jesus ang kasama natin, oo, may takot, pero kaya nating maglakad ng patuloy na maglakad. Dahil oo, nariyan ang takot. Oo, nakakaramdam ka ng takot. Pero kaya mo ring makita si Jesus sa likod ng bangka ng buhay mo. Chill lang, natutulog lang. At bilang mga Kristiyano, siguro ito yung magandang paalala sa atin. Na huwag natin kalimutan ang presensya ng Diyos sa ating paglalakbay sa ating buhay. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga takot at pangamba natin, huwag natin kalimutan na nariyan ng Diyos kasama natin. Minsan kasi, baka pwede tayong lamunin, pangunahan ng takot, pero inaalis din natin si Jesus sa litrato na yan. Inaalis natin si Jesus sa litrato ng mga alon at pangamba natin. Ang tao marunong magtiwala, kayang isalig ang buhay niya sa Diyos. Kaya maganda rin, paglago natin bilang mga Kristiyano, sa paglago natin sa ating pananampalataya kay Jesus, ay lumago din tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. Lumago din tayo sa ating pananalig sa Kanya, na sa kabila ng takot natin, kabila ng pangamba natin,
kaya nating isuko ito sa Diyos. Kaya nating ilapag ang ating mga takot sa paanan ni Jesus Nazareno. Minsan po, pag napapangunahan ho ako ng takot at pangamba, lagi ko na lang hong inaalala yung sinabi ho ni Apostol San Pedro sa kanyang ikalawang sulat. Sabi doon, no? Cast your cares to Him, for He cares for you. Huwag mong suluhin yung takot mo. Huwag mong suluhin yung mga alon na iyan sa buhay mo. Isuko mo kay Jesus. Ilapag mo kay Jesus. Siya ang magpapakalma ng dagat ng buhay natin. Siya ang magpapakalma ng takot sa puso natin. Siya ang katulong natin. Siya ang kasama natin. At sabi nga pagkasama natin ng Diyos, wala tayong dapat ikapangamba. Siya ang bahala sa atin. We can look at our future with hope. Kaya natin tignan ang buhay natin na puno ng pag-asa dahil nariyan si Jesus Nazareno, kapiling natin. Oo, may takot. Hindi ibig sabihin na pag sumunod ka sa Diyos, ay wala kang takot. Hindi ibig sabihin na pag nakaramdam ka ng takot, mahina ang pananampalataya mo. Pero ang taong lumalago sa pananampalataya, oo, nakakaramdam ng takot. Oo, nakakaramdam ng pangamba. Pero sa kabila ng ito, kaya niyang kumalma dahil kasama niya si Jesus. Amen.